Si VP Sara, siya yung may pinakamataas na grado sa lahat ng top 4 na officials ng ating bansa. Siya yung nangunguna, no? Imbis yung presidente, compare sa Senate President and sa Speaker. At yung hinahawakan niya na ahensya ng gobyerno, ito yung nangunguna. Sa nakalipas na mga taon, hindi DepEd ang nangunguna Batay sa survey, tinanong ang taong bayan, sa kanila iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, itong Department of Education. So, ibig sabihin, maganda ang grado ibinibigay ng taong bayan sa kanya. Hindi, bakit mo siya tatanggalin? Dapat nga, yung mga hindi or pangit or wala pang nararamdaman ang ating taong bayan sa mga trabaho sa ibang ahensya, yun sana yung magdalawang isip na kung ipapanatili ba or tatanggalin. In fact, halos kalahati ng mga kalihim dapat siguro magbitiw na kasi talagang binibigyan sila ng 2 taon, hindi natin nararamdaman ang kanilang presensya, no? Tignan mo naman ngayon, no? Nagkakaroon tayo ng alert sa kuryente, nagkakakulangan ng tubig. So, hindi ko maintindihan kung ano nang gagawin. Yung basics man lang. At siyempre, yung patuloy na pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin at saka yung mababang sahod, no? So, sa totoo lang, ang daming problema ng administrasyon. At si VP Sara ay hindi kasama sa problema na yan. In fairness nga, nagulat nga ako nung nagsalita si First Lady dahil sabihin man lang na mas okay pa raw si VP Leni na kesa doon sa ginawa ni VP Sara, no? Pero sa katunayan lang, wala pang maanghang na salita na binibitawan ang ating VP Sara kay PBBM. Meron siyang maanghang na salita na binitawan laban sa teroristang CPP-NPA at lahat naman talaga ng mga Pilipino ay wala namang mabuting masasabi dyan sa mga teroristang yan, no? So, yan ay sentimiento lamang ng publiko na isinapubliko rin ni VP Sara. Pero nandun po ako doon sa administrasyon ni Presidente Duterte and I can tell you, wala pong mabuting sinabi si VP Leni noong mga panahon na yon kay kay PRRD, no? Kaya hindi po tama na ihahambing natin ang VP Sara kay VP Leni. Pero syempre, yung mga katunggali natin sa politika, lahat sila nagsasabi, resign kasi alam nila na habang nananatili si VP Sara, ay pinapatunayan ni VP Sara ang kanyang kakayahan para mamuno na magiging mas malaking banta sa kanila pagdating ng 2028.